verse 1 to 4. Ginawa ni Bezalel ang kahon ng kasunduan. Kahoy na akasya ang ginamit nila. May 45 pulgada ang haba ng kahon. 27 pulgada ang lapad at taas nito. Binalutan ito ng purong ginto sa loob at labas. At nilagyan ng hinulbang ginto ang mga palibot nito. Ginawaan din nila ito ng 4 na argolyang ginto at ikinabit sa 4 na paa nito. Gumawa sila ng tukod na akasya na binalutan ng ginto. Magandang gabi sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Exodo chapter 37 verses 5 to 9. Isinuot niya ang mga ito sa mga argolya sa magkabilang gilid upang maging pasanan nito. Ginawa rin niya ang luklukan ng awa na yari sa purong ginto. Ang haba nito ay 1.1 metro at 0.7 metro naman ang luwang. Ang magkabilang dulo nito ay iginawa niya ng 2 kerubing yari sa purong ginto, tig-isa sa magkabilang dulo. Ikinabit niya itong mabuti sa luklukan ng awa, kaya ito at ang mga kerubin ay naging isang piraso. Magkaharap ang mga kerubin at nakatungo sa luklukan ng awa. Nakabuka ang kanilang mga pakpak at nakalukob dito. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Exodus chapter 37 verse 10 to 14. Gumawa rin ng mesang akasya si Bezalel, 0.9 na metro ang haba nito at 0.5 metro ang lapad at 0.7 metro ang taas. Binalot niya ito ng ginto at pati na ang paligid. Nilagyan niya ito ng sinepa na singlapad ng isang palad at pinaligiran din ng ginto. Gumawa siya ng 4 na argolyang ginto at ikinabit sa 4 na sulok sa may tapat ng paa nito. Ang mga argolyang pagkakabitan ng mga kahoy na pampasal ay malapit sa sinepa. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion. Sa book of Exodus, chapter 37, ang napunta pong verse sa akin is verse 15 to 19. So, basahin po natin. Ang mesa ng tinapay na handog ng Diyos. Ginawa rin niya ang mesa ng mga pampasan sa yari sa akasya at binalutan din ng ginto. Gumawa rin siya ng mga kagamitan ng ginto para sa mesa, mga plato, tasa, banga at mangkok para sa handog na inumin. Purong ginto ang mga palamuti itong bulaklak, ang buko at mga talulot ay parang isang patpiraso. Mayroon itong 6 na sanga, ikatlo sa magkabila, bawat sanga ay may 3 magagandang bulaklak na parang almendra. May usbong, may talulot. Yun lamang po. Amen. Napakaganda ng mga kanilang mga ginawa noon na puro gawa sa ginto. So, yun lamang po. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Exodus chapter 37 verse 20 to 25. Ang tagdan ay may tig-4 ding bulaklak na tulad ng nasa sanga. May tig-1 usbong sa ilalim ng mga sanga. Isa sa ilalim ng bawat sanga ang mga umusbong. Ang mga sanga at ang tagdan ng ilalim ay 1 piraso na gawa sa purong ginto. Ang ilawan ay iginawa niya ng 7 ilaw na may kasama pang ipit ng mitsa at patungan na pawang dalisay na ginto. Ang nagamit sa ilawan ay 35 kilong ginto. Ang paggawa sa altar ng sunugan ng insenso. Gumawa siya ng altar na sunugan ng insenso. Ito ay yari sa punong akasya.
ito ay may parisukat na 0.5 ang haba, gayon din ang lapad, at 0.9 na metro ang taas. Ang apat na sulok nito ay nilagyan ng sungay na kaisang piraso ng altar. Yun lamang po, amen. Tignan natin sa Exodus chapter 37 verse 26 to 29. Yan. Sabi po dito, binalutan niya ng ang ibabaw nito ng purong ginto. Ang mga gilid at mga sungay ay binalot din ng ginto. Gumawa siya ng 2 argolyang ginto at ikinabit sa magkabilang gilid sa ibaba para pagsuotan ng pampasan. Gumawa rin siya ng pampasan na yari sa punong akasya at ito'y binalot din ng ginto. Si Bezalel din ang naghalo ng sagradong langis na pampahid at ng purong insenso, at ito'y parang ginawa ng isang dalubhasa sa paggawa ng pabango. Ayan. God bless everyone. Pagpalain ng bawat isa. Maraming salamat po. Shalom.